Huwag kang magkakamaling humakbang papasok sa pintuang yan, Teresa. Ang malas mo ay baka humawa sa swerte ng iyong kapatid. Ang tinig ni Doña Consolacion ay kasing talim ng labaha, bawat salita ay tila hiwa sa balat na nagiiwan ng mahapding marka. Nakatayo siya sa harap ng malaking pintuan ng Katedral ng Intramuros, suot ang kanyang mamahaling terno na kulay ginto, habang nakaharang sa tanging daanan, patungo sa dambana. Sa likod niya umaalingaw ang marilag na tugtog ng organo at ang masayang bulungan ng mga piling panauhin para sa kasal ni Bianca. Ngunit para kay Teresa ang pintuang iyon ay tila pader na gawa sa yelo na kailanman ay hindi niya matitibag. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang hawak ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay ang isang antigo at mamahaling brooch na binili niya mula sa kanyang unang sahod. Bilang analyst, isang regalo para sa espesyal na araw ng kanyang bunsong kapatid. Basang-basa ang laylayan ng kanyang simpleng bestida dahil sa pabugso-bugsong ulan sa labas, ngunit mas malamig pa sa tubig ulan ang titig ng kanyang sariling ina. Mama, ako ang nagbayad para sa lahat ng ito. Mahinang sambit ni Teresa, ang kanyang boses ay halos mabasag sa hangin. Ang catering, ang mga bulaklak, maging ang gown na sinusuot ni Bianca ngayon. Lahat iyan ay galing sa pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Bakit niyo ako ipinagtatabuyan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consolacion. Lumapit siya ng bahagya sapat na upang maamoy ni Teresa ang mamahaling pabango nito na hinaluan ng amoy ng panlilibak. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, Teresa. Ang perang kinita mo ay maliit na kabayaran lamang sa paghihirap ko nung isinilang kita. Huwag mong isumbat sa akin ang mga material na bagay na iyan. Ngayon umalis ka na bago ka pa makita ng mga De Vega at isipin nilang may kamag-anak kaming mukhang katulong. Kasabay ng pagtalikod ng kanyang ina, naramdaman ni Teresa ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bag. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, dahil sa nagbabadyang luha, binuksan niya ang screen. Isang sunod-sunod na mensahe mula sa bangko ang bumungad sa kanya. Ang kanyang corporate credit card at ang savings account na inilaan niya para sa kanyang pagreretiro ay tuluyan ng na-drain. Higit sa 15 milyong piso ang withdraw sa loob lamang ng isang oras. Ang bawat digit sa screen ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang perang iyon ay hindi lamang basta sahod. Iyon ang kanyang kalayaan, ang kanyang bukas, at ang tanging protection niya laban sa malupit na mundo. At sa isang iglap, alam ni Teresa kung sino ang gumawa nito. Ang pirma ni Doña Consolacion sa mga authorization forms na palihim nitong pinagawa ang tanging paraan upang mangyari ito. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Nawala ang pakiramdam ng kanyang mga daliri at ang maliit na kahon ng regalo ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay, bumagsak sa maputik na semento nang walang kalaban-laban. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga ng isang invisible na kamay, tuyot at mahapdi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib mula sa loob. Tumingala siya sa madilim na langit, hinayaang humalo ang malamig na patak ng ulan sa kanyang mainit na luha. Ang cathedral na dati ay simbolo ng pag-asa at pananampalataya para sa kanya ay naging isang malaking monumento ng pagtataksil. Sa loob ng gusaling iyon, ang kanyang dugo ay ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay gamit ang kanyang ninakaw na buhay habang siya ay nananatiling isang anino sa dilim. Kung ang sarili mong ina ay kayang ituring kang isang estranghero matapos kang ubusin, nang husto kanino ka pa ba hihingi ng kalinga? Hanggang kailan kailangang manatiling buo ng isang pusong paulit-ulit na dinudurog ng mga taong dapat ay nagtatanggol dito? Sa kabilang panig ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang bintana nito ay bumaba ng bahagya sapat na upang makita ang isang pares ng matalas na mga mata na nakamasid sa kanyang pagkagunaw. Teresa, tama na. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo rito. Nakakaskandal ka na sa mga bisita. Ang boses na iyon ay pamilyar. Iyon ang tinig na nagbigay sa kanya ng lakas sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho hanggang madaling araw. Si Renato. Ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, ang tanging tao na akala ni Teresa ay nakakaunawa sa bigat ng kanyang mga pasanin. Ngunit nang lumingon siya, hindi ang nag-aalalang mukha ni Renato ang kanyang nakita. Ang lalaki ay nakatayo sa ilalim ng isang malaking payong, maayos ang suot na barong at ang kanyang mga mata ay malamig pa sa hanging umiihip sa paligid ng Intramuros. Hindi makapaniwala si Teresa.
Humakbang siya palapit ang kanyang mga sapatos, ay lumulubog sa basang damo. Renato, salamat at nandito ka. Tulungan mo ako. Ang bank accounts ko kinuha ni Mama ang lahat. Kailangan nating itigil ang mga transactions na ito bago pa mahuli ang lahat. Ikaw lang ang may access sa backup files ko, di ba? Isang mapait at nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Renato. Hindi siya gumalaw upang payungan si Teresa na nanginginig na sa lamig. Iyon na nga ang point, Teresa. I gave them the access. Ako ang nag-duplicate ng cards mo. Ako ang nag-transfer ng pondo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang bawat salita ni Renato ay parang isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang sistema. Bakit mo nagawa ito sa akin? Halos 10 taon tayong magkasama, Renato. Itinuring kitang higit pa sa empleyado. Pinagkatiwalaan kita dahil pagod na akong maging anino mo. Sagot ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal na palang nakatago. Lagi ka na lang ang magaling, lagi ka na lang ang bida, pero si Bianca, siya lang ang nakakita sa halaga ko. She needs me, Teresa. Hindi ka tulad mo na kasing tigas ng bato ang puso. Sa sandaling iyon, ang pinto ng cathedral ay muling bumukas. Lumabas si Bianca, ang puting belo ng kanyang gown ay humahampas sa hangin. Hindi siya mukhang isang inosenteng ikakasal. May tagumpay sa kanyang mga mata habang dahan-dahang lumalapit kay Renato at humahawak sa braso nito. Ate, don't be so dramatic, sabi ni Bianca sa kanyang malambing, ngunit nakakalason na tono. You have everything, the career, the intelligence. Pero ako, I have the love of the people you thought were yours. Si Mama, si Renato, lahat sila mas pinili ako. You're just a bank account to us, ate. At ngayong wala ka ng pera, ano pa ang halaga mo? Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na tila ba may sumasaksak sa kanyang baga sa bawat paghinga. Ang kanyang sariling kapatid at ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay nagkaisa upang itapon siya sa basurahan matapos siyang ubusin. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Your monsters, unggal ni Teresa, ang kanyang boses, ay galing sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Akala niyo ba matatakasan niyo ito? I will report this. I will make sure na mabubulok kayo sa kulungan. Tumawa ng malakas si Bianca, isang tunog na mas masahol pa sa kulog. Really, with what evidence? Renato already wiped your servers. At ang mas malala, ate, may mga records na nagpapakita na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya para pondohan ang kasal ko. You're not the victim here, you're the criminal. Bago pa makasagot si Teresa, isang pamilyar na asul at pulang ilaw ang nag-reflect sa mga basang pader ng cathedral. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na humihinto sa graba ay tila hatol ng kamatayan. 4 na mga lalaking naka-uniforme ng pulis ang mabilis na bumaba at lumapit sa kanila. Miss Teresa Valderrama, tanong ng isang opisyal. You are under arrest for large-scale embezzlement and corporate fraud. Napaatras si Teresa, ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng simbahan. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakasilip sa bintana ng cathedral, si Bianca na nakasandal kay Renato at ang mga pulis na papalapit sa kanya. Ang mga posas na inilalabas ng opisyal ay kumikinang sa ilalim ng dilim ng gabi. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses mula sa likuran ng mga pulis ang narinig ng lahat. Isang baritono at autoritibong boses na nagpatigil sa bawat galaw ng mga tao sa paligid. Sandali lang, hindi niyo siya pwedeng dalhin. Bitawan niyo siya, hindi pa tapos ang investigasyon para tratuhin niyo siyang parang hayop. Ang boses na iyon ay tila isang utos na galing sa langit, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang patigilin ang mga pulis sa kanilang balak. Mula sa likod ng malalaking kolumna ng cathedral, lumabas ang isang lalaki na ang bawat hakbang ay nagpapakita ng kapangyarihan. Siya ay si Attorney Alejandro de Vega. Ang kanyang itim na coat ay tila isang baluti at ang kanyang mga mata na nakatitig ng diretso sa mga opisyal ay walang bakas ng takot. Sa gitna ng malakas na ulan na natiling nakatayo si Teresa, ang kanyang mga kamay ay hawak-hawak pa rin ng mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay nakadampi na sa kanyang balat, isang hapdi na hindi lamang sa laman kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa lalaking kararating lang. Ito ang tiyuhin ng lalaking dapat ay pakakasalan ni Bianca, ang pinakakinatatakutang abogado ng pamilya de Vega.
Attorney Alejandro sulat na sambit ni Doña Consolacion habang mabilis na nag-aayos ng kanyang mukha upang magmukhang kawawa. Huwag niyo na pong abalahin ang inyong sarili sa babaeng ito. Si Teresa ay isang malaking kahihiyan sa aming pamilya. Nagnakaw siya, sinira niya ang kasal ng sarili niyang kapatid. Hayaan niyo nang dalhin siya ng mga pulis. Isang tuyot na tawa ang pinakawalan ni Alejandro habang inaayos ang kanyang salamin. Doña Consolacion, ang batas ay hindi gumagalaw base sa iyong mga luha. May mga dokumentong kailangang suriin at hanggat hindi ko nakikita ang mga ito, walang aalis sa lugar na ito na nakaposas. Lumingon si Alejandro kay Teresa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa na may isang taong tumingin sa kanya hindi bilang isang kasangkapan o isang peste, kundi bilang isang tao. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang misteryong hindi niya maipaliwanag. Hindi ito tingin ng isang tagapagligtas. Ito ay tingin ng isang taong may kalkuladong plano. I'm taking her with me for questioning, utos ni Alejandro sa mga pulis. As her legal counsel, I am exercising her right to due process. Unless you want a lawsuit for unlawful arrest, I suggest you step back. Walang nagawa ang mga pulis, kundi ang bitawan ang mga braso ni Teresa. Nang maramdaman niya ang kalayaan ng kanyang mga kamay, tila doon lang bumalik ang sakit sa kanyang katawan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod at ang mundo sa kanyang paligid ay nagsimulang umikot ng mabilis. Ang mga mukha ni Bianca at Renato ay tila mga multong naglalaho sa dilim puno ng galit at pagtataka. Sumakay si Teresa sa loob ng mamahaling sasakyan ni Alejandro. Ang loob nito ay amoy katad at katahimikan, isang kabaligtaran ng ingay at kaguluhan sa labas. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa Katedral ng Intramuros, tiningnan ni Teresa ang kanyang sarili sa refleksyon ng bintana. Ang kanyang ayos ay sira-sira, ang kanyang mga mata ay pagod, at ang kanyang puso ay tila isang bahay na tuluyan ng gumuho. Bakit niyo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Hindi niyo ako kilala. Bakit niyo ako iniligtas sa kahihiyang iyon? Hindi lumingon si Alejandro. Nanatili ang kanyang paningin sa daan, ang kanyang mga kamay ay matatag sa manibela. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil sa awa, Miss Valderrama. Sa mundong ito, walang ibinibigay ng libre. Iniligtas kita dahil mayroon kang isang bagay na kailangan ko. At sa oras na makuha ko iyon, ikaw ang magpapasya kung ituturing mo akong kaibigan o ang susunod mong kalaban. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang kalayaang akala niya ay nakuha niya ay tila isang panibagong uri lamang ng pagkakulong. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa hindi niya alam na destinasyon, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Sino ang mas mapanganib? Ang pamilyang pumatay sa kanyang dangal at kumuha ng lahat sa kanya, o ang estrangherong nag-aalok ng kamay habang nakatago ang isang matalim na balisong sa likod? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan ay tila isang babala na hindi pinakinggan ni Teresa. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na gawa sa itim na bakal na dahan-dahang bumukas, upang ilantad ang isang mansyong tila nakatago sa gitna ng makapal na mga puno. Ang mansyon ni Alejandro de Vega ay hindi katulad ng magarbo at maingay na bahay ng mga Valderrama. Ito ay tahimik, madilim at puno ng mga sekretong tila nakabaon sa bawat sulok ng mga pader nito. Iginiya ni Alejandro si Teresa patungo sa isang malawak na silid-aklatan. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling alak ay agad na sumalubong sa kanya. Ipinatong ni Alejandro ang kanyang coat sa isang upuan at nagsalin ng tubig sa isang baso bago ito inabot kay Teresa. Uminom ka muna. You look like you've seen a ghost, and in some ways you have pulled. Malumanay, ngunit seryosong sabi ni Alejandro. Naupo si Teresa sa dulo ng isang malaking sofa, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang basang damit, ngunit ang panginginig ng kanyang katawan ay dahil sa takot at pagkalito. Anong kailangan niyo sa akin, attorney? Wala na akong pera. Wala na akong dangal. Ang pamilya ko mismo ang bura sa akin. Lumapit si Alejandro at tumayo sa harap ng isang malaking painting. Ang pamilya mo ay mga amateur, Teresa. They are greedy, yes, but they are short-sighted. Ginamit ka nila bilang gatasan, pero hindi nila alam kung paano patakbuhin ang perang kinuha nila. But you have the brain that built that empire from nothing, at yun ang kailangan ko. Lumingon siya kay Teresa, ang kanyang mga mata
ay tila nagbabasa ng isang komplikadong formula. Ang kapatid ko, ang ama ng lalaking pinakasalan ni Bianca, ay kasalukuyang nagluluto ng isang plano upang patalsikin ako sa board ng De Vega Group. He is using illegal offshore accounts to hide the company's profits. I need someone who can navigate those numbers, someone who knows how to bleed them dry without leaving a trace. Napaangat ang tingin ni Teresa. Ang puot na kanina pa nakabaon sa kanyang puso ay muling nagliyab. Gusto niyo akong maging sandata laban sa sarili niyo ring pamilya. Justice is a luxury for the rich, Teresa. For people like us, we settle for revenge. Sagot ni Alejandro habang naglalapag ng isang makapal na folder sa mesa. Tulungan mo akong pabagsakin ang kapatid ko at sisiguraduhin kong malilinis ang pangalan mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensyang kailangan mo para maipakulong si Renato at ang iyong ina. Isipin mo ito bilang isang business transaction, your freedom in exchange for their destruction. Tinitigan ni Teresa ang folder. Ito ang pagkakataong hinihintay niya ang pagkakataong bumangon mula sa putik na kinasadlakan niya. Ngunit alam niyang ang pakikipagkasundo sa isang De Vega ay parang pagpirma ng kontrata sa isang demonyo. Tumayo si Teresa at dahan-dahang lumapit sa mesa. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang folder, isang maliit na kulay asul na sobre ang nalaglag mula sa mga pahina nito. Yumuko siya upang pulutin ito at nang makita niya ang pangalang nakasulat sa labas, tila tumigil ang kanyang paghinga. Ito ay isang sulat na may selyo ng isang kilalang pribadong ospital at ang pangalan ng pasyente na nakasulat doon ay walang iba kundi si Yaya Belen, ang tanging tao na itinuring niyang tunay na ina. Mabilis na binuksan ni Teresa ang sobre at ang mga salitang nabasa niya sa loob ay nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng mas malakas at ang kanyang paningin ay muling lumabo. Bakit nasa inyo ang medical records ni Yaya? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait at pangamba. Tumingin si Alejandro sa kanya, walang emosyon ang kanyang mukha. Dahil sa mundong ito, Teresa, ang bawat alas ay dapat hawak mo. At ngayon hawak ko ang tanging dahilan kung bakit ka pa lumalaban. Ang bawat letra sa dokumentong iyon ay tila mga tinik na bumaon sa palad ni Teresa. Hindi siya makapaniwala na ang tanging liwanag sa kanyang madilim na buhay ay ginagamit na rin ngayon bilang isang baraha sa isang laro ng kapangyarihan. Si Yaya Belen ang babaeng nagpuyat sa tabi niya noong siya ay may lagnat ang nagtago ng pagkain para sa kanya tuwing pinaparusahan siya ni Doña Consolacion, ang tanging taong tumawag sa kanya ng anak ng may katotohanan. Chronic heart failure, stage 3. Basa ni Teresa, ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang na lumalabas sa kanyang nanginginig na mga labi. Kailan pa ito? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Naupo si Alejandro sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng anino ng mga nakadisplay na aklat. Dahil ang iyong ina, si Doña Consolacion, ang nagbabayad ng kanyang mga bills sa Ospital Teresa. At sa bawat buwan na lumilipas, ginagamit yon ng iyong ina upang manatiling tikom ang bibig ng matanda. Pinagbabantaan siya na kapag nagsumbong siya sa iyo tungkol sa tunay niyang kalagayan, ititigil ang kanyang gamutan. Humigpit ang hawak ni Teresa sa papel hanggang sa malukot ito. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ina ay hindi lamang magnanakaw ng pera. Isa itong magnanakaw ng buhay. Hayop, pati ang kalusugan ng matanda hindi pinatawad. Ngayon ang iyong ina ay tumigil na sa pagbabayad. Patuloy ni Alejandro, ang boses ay walang bahid ng emosyon, ngunit puno ng bigat. Sinabihan niya ang ospital na wala na siyang pakialam kung mamatay ang matanda dahil wala ka na rin naman sa kanyang poder. Yaya Belen is currently being moved to a public ward where the care is less than ideal for her condition. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Teresa, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at desperasyon. I'll do it. I'll hack their accounts. I'll drain their blood. Just save her. I need you to be smart, not just angry, sabi ni Alejandro. But before we start, you have to see this. Inabot ni Alejandro ang kanyang tablet kay Teresa. Isang video message ang bumungad sa screen. Ang background ay ang pamilyar na sala ng mansion ng mga Valderrama. Nakaupo doon si Doña Consolacion, dahan-dahang humihigop ng tsaa, habang sa likuran niya ay makikita si Yaya Belen na nakaupo sa isang silya, maputla, hinihingal at halatang nahihirapan. Teresa, anak ng bungad ni Doña Consolacion sa video. Ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na lambing
na nagpapatayo ng balahibo ni Teresa. Alam kong kasama mo si Alejandro. Siguro ay nagrereklamo ka na naman tungkol sa paghihirap mo. Pero tignan mo ang mahal mong yaya. Mukhang pagod na siya, di ba sabi ng doktor kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Tumigil ang ina ni Teresa at tumingin ng diretso sa camera, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. Kung gusto mong makitang humihinga pa ang matandang ito, bukas may kailangan kang gawin. May ipapadala akong dokumento sa iyo. Pirmahan mo ang pag-amin na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya. Aminin mo ang lahat ng krimen ko at ni Bianca. Kung hindi, sa video dahan-dahang itinapon ni Doña Consolacion ang isang bote ng gamot sa sahig at dinurog ito gamit ang kanyang sapatos. Ang tunog ng pagkadurog ng plastik at tableta ay tila ba ang tunog ng sariling pag-asa ni Teresa na naglalaho. Kung hindi, huwag kang iiyak kapag ibinalik ko sa iyo ang matandang ito na nasa loob na ng isang kahon. Nabitawan ni Teresa ang tablet sa sahig. Ang katahimikan sa loob ng library ni Alejandro ay tila naging isang malunod na karagatan. Ang bawat hininga niya ay naging isang pagsisikap. Siya ay nasa pagitan ng dalawang panganib, isang lalaking nais siyang gamitin bilang sandata at isang inang handang pumatay ng inosente para lamang maisalba ang sariling dangal. I have a plan, Teresa, mahinang sabi ni Alejandro. But it will require you to go back to that house. One last time. Ang ganda naman ng kulungan mo, ate. Bagay na bagay sa iyo ang amoy ng luma at nabubulok. Ang boses ni Bianca ay parang kaskas ng kuko sa pisara, matinis, mapang-asar at puno ng kamandag. Pumasok siya sa silid tanggapan ng villa ni Alejandro na tila siya ang may-ari ng lugar. Suot niya ang isang mamahaling silk dress na kulay rosas, ang tela nito ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Alam ni Teresa ang bawat hibla ng damit na iyon. Iyon ang huling binayaran niya gamit ang kanyang pinaghirapang credit card bago ito tuluyang madrain. Nakatayo lang si Teresa sa dulo ng silid, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang simpleng pantalon. Ang kaibahan nila ay tila langit at lupa. Si Bianca ay mukhang isang anghel na galing sa isang magazine, habang si Teresa ay parang isang anino na unti-unting nabubura ng pagod at pait. Anong ginagawa mo rito, Bianca? Malamig na tanong ni Teresa. Hindi ba dapat ay nag-e-enjoy ka sa honeymoon niyo ni? Sino nga ba ulit ang pinakasalan mo? Ang lalaking niloloko mo rin. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Bianca, ngunit agad itong napalitan ng isang mapanuring ngiti. Humakbang siya palapit, ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Teresa. Huwag mo akong idamay sa kapaitang nararamdaman mo, ate. You chose this. Pinili mong maging bida, pinili mong maging martyr. Ngayon lasapin mo ang bunga ng pagiging matalino mo. Binuksan ni Bianca ang kanyang mamahaling bag at naglabas ng isang maliit na sobrang kulay ginto. Inilapag niya ito sa lamesa ng may sadyang diin. Iyan ang invitation para sa charity gala ng mga De Vega bukas. Mama wants you to be there. Pero hindi bilang bisita. Gusto niyang tumayo ka sa harap ng lahat at personal na humingi ng tawad sa pamilya ng asawa ko para sa lahat ng kaguluhan na ginawa mo. Naramdaman ni Teresa ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Bianca ay isang sampal na walang tunog. Hindi ako pupunta at hindi ako hihingi ng tawad sa mga bagay na hindi ko ginawa. Pupunta ka, ate, dahil kung hindi... Lumapit si Bianca sa tainga ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na pananakot. Baka makalimutan ng mga nurse sa ospital na kailangang palitan ng oxygen tank ni Yaya Belen. Sayang naman ang matanda. Di ba konting tiis na lang mawawala na rin ang hirap niya kung hindi mo susundin si Mama. Napalingon si Teresa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit sa gitna ng kanyang puot, may napansin siyang kakaiba. Bahagyang hinawakan ni Bianca ang kanyang tiyan, isang mabilis at tila hindi sinasadyang galaw. Ang kanyang balat ay tila mas maputla kaysa sa dati at may bahid ng takot sa likod ng kanyang mga matitapang na mata. Sa sandaling iyon, isang alaala ang bumalik kay Teresa. Isang gabi, bago ang kasal, nakita niyang lumabas si Bianca mula sa silid ng isang lalaking hindi si Renato at hindi rin ang kanyang asawa. Bakit ka ba talaga nandito, Bianca? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay naging kalmado, ngunit mapanganib. Nandito ka ba para takutin ako? O dahil natatakot ka na kapag bumagsak ako, kakalad ka rin ko ang lahat ng sikreto mo? Isang buwan pa lang ang kasal mo,
pero parang may daladala ka ng regalo na hindi para sa asawa mo. Natigilan si Bianca. Ang kanyang mapanuring ngiti ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang ekspresyong tila nakakita ng multo. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinihigpitan ang hawak sa kanyang bag. Huwag kang magmamarunong, Teresa, inibanta ni Bianca, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating tapang. Gawin mo na lang ang sinasabi ni Mama kung gusto mo pang makitang buhay ang matandang iyon. Mabilis na tumalikod si Bianca at lumabas ng silid ang tunog ng kanyang mga takong, ay tila nagmamadali, tila tumatakas sa isang katotohanang ayaw niyang harapin. Naiwan si Teresa na mag-isa sa tahimik na silid. Tumingin siya sa gintong sobre sa lamesa. Alam niyang ang pagpunta sa gala ay parang pagpasok sa lungga ng mga lobo. Ngunit sa unang pagkakataon, may nakita siyang lamat sa pader na itinayo ni Bianca. Isang lamat na maaring maging susi sa kanyang kalayaan. Hanggang kailan kayang itago ng isang tao ang isang kasalanan bago ito mismo ang lumamon sa kanya? At handa ba si Teresa na gamitin ang parehong dumi na ginamit sa kanya upang makaganti? Ang bawat pindot ni Teresa sa keyboard ay tila isang nota sa isang madilim na simponya. Sa loob ng opisina ni Alejandro, ang tanging liwanag ay nagmumula sa 3 malalaking monitor na nagpapakita ng mga komplikadong daloy ng pera. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ngayon ay tila 2 matalas na kristal na sumusuri sa bawat butas ng sistemang pinansyal ng mga De Vega. Sistematiko ang pagnanakaw nila, bulong ni Teresa sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw, binabagtas ang mga offshore accounts na itinago sa ilalim ng mga pangalan ng mga peking kumpanya. Ngunit habang ginagawa niya ang trabahong iniutos ni Alejandro, may isang maliit na window sa gilid ng screen ang tahimik niyang binubuksan. Isang ghost account, isang digital na taguan na walang sino man kahit si Alejandro ang nakakaalam. Doon unti-unti niyang inililipat ang maliliit na porsyento ng impormasyon. Hindi pera kundi kapangyarihan. Mga ebidensya ng transaksyon na magsisilbing pananggalang niya sa oras na magpasya si Alejandro na tapusin na ang kanilang kasunduan. Masyadong seryoso ang mukha mo, baka malimutan mong huminga. Naramdaman ni Teresa ang presensya ni Alejandro sa kanyang likuran. Hindi niya narinig ang pagpasok nito dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Naamoy niya ang pamilyar na bango ng lalaki, isang halo ng mamahaling tabako at sandalwood na tila nanunuot sa kanyang sistema. Dahan-dahang lumapit si Alejandro at ipinatong ang isang kamay sa sandalan ng kanyang upuan. Ang lapit nito ay sapat na upang maramdaman ni Teresa ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. "I'm almost through the first layer of the firewall, attorney ka." Sabi ni Teresa, pilit na pinapanatili ang tatag ng kanyang boses sa kabila ng kaba. "Your brother is careful pero mas maingat ako." Yumuko ng bahagya si Alejandro, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa buhok ni Teresa. "I know you are, Teresa. That's why I chose you. Hindi lang dahil sa talino mo kundi dahil sa apoy na nakikita ko sa mga mata mo. Isang apoy na handang sumunog sa sinumang humarang sa iyo." Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi lamang tungkol sa negosyo o paghihiganti. May isang kuryenteng dumadaloy na hindi maipaliwanag ni Teresa. Ngunit bago pa man lumalim ang sandaling iyon, isang malakas na katok sa pintuan ang bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Alejandro, ang mukha ay bakas ang pag-aalinlangan. "Attorney, may bisita po sa labas. Ayaw umalis. Sinasabi niyang kailangan niya raw makausap si Miss Teresa." Kumunot ang noo ni Alejandro. "Sino ang si Renato po, sir?" Tila binuhusan ng malamig na tubig si Teresa. Ang pangalang iyon ay sapat na upang magpabilis ng tibok ng kanyang puso sa galit. Mabilis siyang tumayo, halos matumba ang kanyang upuan. Anong ginagawa niya rito? Matapos niya akong itapon sa mga pulis. May lakas pa siya ng loob na magpakita. Dahan-dahang lumabas si Teresa sa opisina, sinundan ni Alejandro na may madilim na tingin. Sa malawak na sala ng mansyon, nakita niya si Renato. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na lalaking nakita niya sa cathedral. Ang kanyang barong ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Nang makita ni Renato si Teresa, agad itong lumapit at tila akmang luluhod sa kanyang harap. "Teresa, please, kailangan mo akong tulungan. Nagkamali ako, patawarin mo ako." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa.
Tulungan Renato, ikaw ang pumatay sa dangal ko. Ikaw ang nagnakaw ng kinabukasan ko para kay Bianca. Bakit ako tutulong sa isang ahas na katulad mo? Hinawakan ni Renato ang braso ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi mo naiintindihan, Teresa. Ginamit lang din nila ako. At ngayon ay pinagbabantaan nila ang buhay ko. Bianca is not who you think she is. May alam ako, Teresa. May alam ako tungkol sa balak nila kay Yaya Belen at sa totoong dahilan kung bakit nila kinuha ang lahat sa iyo. Natigilan si Teresa. Ang galit sa kanyang puso ay nahaluan ng isang matinding kuryosidad. Anong sinasabi mo? Tumingin si Renato sa paligid, tila natatakot na may nakikinig. Hindi lang pera ang habol nila, Teresa. May isang testamento, isang dokumentong matagal nang itinago ni Doña Consolacion. Dokumentong magpapatunay na ikaw at hindi si Bianca ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga Valderrama. Hartzell, isang malaking kasinungalingan ang buong buhay mo, Teresa. At kaming lahat ay naging kasangkapan lamang para itago ang katotohanan iyon sa iyo. Ang boses ni Renato ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng lihim na binitiwan niya. Sa loob ng malawak na sala ng mansyon ni Alejandro, tila tumigil ang pagdaloy ng oras. Ang bawat salita ni Renato ay parang asidong tumutulo sa sugat ng gunita ni Teresa. Ang taong ito na naging kanang kamay niya sa loob ng isang dekada ay inamin na ang kanyang buong pagkatao ay binuo sa ibabaw ng isang malalim at madilim na hukay ng panlilinlang. Nakatitig lang si Teresa kay Renato, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unting nagkakaroon ng lamat. Isang testamento. Sinasabi mo bang hindi lang pera ang ninakaw sa akin ni Mama, kundi pati ang karapatan ko sa pamilyang ito? Hindi ka malas, Teresa. Pagpapatuloy ni Renato, habang pilit na iniiwas ang tingin kay Alejandro na nakamasid sa kanila mula sa anino. Ikaw ang susi. Ang iyong ama bago siya mamatay ay iniwan ang lahat ng shares ng kumpanya at ang mansyon sa Intramuros sa pangalan mo. Doña Consolacion was only meant to be a guardian until you turned 25. Pero gumawa siya ng paraan upang palabasin na ikaw ay hindi karapat-dapat. Ginamit niya ang bawat pagkakamali mo, bawat luha mo para ipakita sa board na baliw ka at walang kakayahan. Humigpit ang kapit ni Teresa sa gilid ng sofa. Ang mithiin niyang mahalin ng kanyang ina ay naging isang malupit na biro. Hindi siya kinamumuhian dahil sa kanyang ugali. Kinamumuhian siya dahil siya ang may hawak ng lahat ng bagay na gustong angkinin ng kanyang ina. Attorney, I need to see Auntie Chona, biglang sabi ni Teresa. Ang kanyang tinig ay naging malamig at determinasyon ang namumutawi. Ang marites na iyon, bakit? Tanong ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit sa liwanag. Dahil ang katotohanang walang nakakaalam ay walang silbit, sagot ni Teresa. Gusto ni Mama ng respeto at dangal, di ba ibibigay ko sa kanya ang eksaktong kabaligtaran? I want Auntie Chona to do what she does best, ang magkalat ng apoy sa tuyong damo. Kinabukasan, sa isang liblib na coffee shop sa kanto ng Escolta, nakaupo si Auntie Chona habang abala sa pag-aayos ng kanyang ring light. Ang kanyang cellphone ay nakatutok na sa kanyang mukha, handa na para sa kanyang araw-araw na livestream. Nang dumating si Teresa, hindi mapigilan ni Chona ang mapang-uring tingin nito. Naku, Teresa, ang tapang mo namang magpakita, bungad ni Chona habang patuloy ang pag-scroll sa kanyang screen. Alam mo bang trending ka pa rin, sabi ng mga followers ko. Baka raw nasa tagukang motel at nagtatago sa mga pulis. What's the tea, Hija? May pambayad ka ba sa kape? O gusto mong ilibre kita para sa isang exclusive interview? Naupo si Teresa, sa tapat niya kalmado at tila walang pakialam sa mga mapanirang salita ng matanda. Auntie Chona, hindi ako pumunta rito para makipag-away. Pumunta ako rito para bigyan ka ng pinakamalaking balita na hahakot ng milyong-milyong views para sa iyo. Isang balita na magpapabagsak sa perpektong imahe ng pamilya Valderrama. Inilapag ni Teresa ang isang folder sa ibabaw ng lamesa. Naglalaman ito ng mga dokumentong nakuha niya mula sa sistem ni Alejandro, mga listahan ng utang ni Bianca sa mga kasino, at ang mga unpaid bills ng kasal na hanggang ngayon ay hinahabol pa rin ng mga suppliers. Ang akala ng lahat ang kasal na iyon ay simbolo ng yaman. Pabulong na sabi ni Teresa, sapat na para marinig ng mikropono ni Chona na nakabukas na pala.
Pero ang totoo, auntie, ang mga Valderrama ay isang riles ng tren na wala ng preno. Baon sila sa utang. At ang mas malala, ang aking kapatid na si Bianca ay may sikretong mas malaki pa sa kanyang tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Auntie Chona. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pinindot ang Go Live button. Mga kamarites, nandito tayo ngayon kasama ang kontrobersyal na si Teresa Valderrama. At mukhang may mga resibo tayong hawak ngayon. Sabog ang notification bell natin nito. Habang nagsisimulang magsalita si Teresa, sa harap ng kamera nararamdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila pagtanggal ng mga tinik sa kanyang lalamunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, napansin niya ang isang itim na van na dahan-dahang humihinto sa tapat ng coffee shop. Ang pinto ng van ay bumukas at lumabas ang dalawang lalaking nakasuot, ang kanilang mga mukha ay walang emotion. Tumingin si Teresa kay Auntie Chona na tila hindi napapansin ang panganib dahil sa sobrang pananabik sa kanyang dumaraming viewers. Auntie, itigil mo ang live. Mahinang utos ni Teresa, ang kaba ay nagsisimulang bumalik. Ano ka ba, Teresa? 5,000 viewers na tayo sa loob ng 2 minuto. Ituloy mo ang kwento tungkol sa testamento. Bago pa matapos ni Chona ang kanyang pangungusap, ang tunog ng pagbasag ng salamin ng pinto ng coffee shop ay narinig ng lahat. Ang gulo ay nagsimula sa isang iglap. Ang mga tao sa loob ay nagsimulang magsisigaw habang ang mga lalaki ay mabilis na naglalakad patungo sa kanilang lamesa. Tumingin si Teresa sa screen ng cellphone ni Chona. Nakita niya ang kanyang sariling mukha maputla takot, ngunit may isang bagong ningning ng pag-asa. Alam niyang sa sandaling ito wala nang balikan. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang tunog ng nababasag na salamin ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng eskolta. Ang bawat piraso ng kristal na lumilipad sa hangin ay nagmistulang mga kumikinang na balisong nagbabantang humiwa sa sinumang dumaan. Mabilis na dumapa si Teresa sa ilalim ng lamesa habang si Auntie Chona ay nagtitili bitbit pa rin ang kanyang cellphone na patuloy na kumukuha ng bawat segundo ng kaguluhan. Teresa, ang live, ang daming viewers pero mamamatay na tayo. Sigaw ni Chona, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang nakasilip sa dalawang lalaking mabilis na lumalapit sa kanila. Bago pa man mahawakan ng isa sa mga lalaki ang braso ni Teresa, isang malakas na haginit ng gulong ang narinig mula sa labas. Isang pamilyar na sasakyan ang humarang sa tapat ng nabasag na pinto. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang driver ni Alejandro, bit-bit ang isang matigas na tingin at mabilis na kilos. Sa loob ng ilang segundo, ang dalawang lalaking sumalakay ay tila nakahanap ng katapat. Sakay ngayon din, utos ng driver habang hinihila si Teresa patayo. Hindi na nagdalawang salita si Teresa. Kinaladkad niya si Auntie Chona na kahit nanginginig ang tuhod, ay hindi binitawan ang kanyang ring light. Pagkapasok sa loob ng sasakyan, agad itong humarurot palayo, iniiwan ang usok at ang gulo sa likuran. Sa loob ng sasakyan nakaupo si Alejandro. Ang kanyang mukha ay tila gawa sa bato, walang bakas ng emotion maliban sa matatalas na matang nakatitig kay Teresa. I told you to be smart, Teresa. Hindi ko sinabing magpakamatay ka sa harap ng camera. I did what I had to do to my time. Sagot ni Teresa habang pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Kailangang malaman ng lahat ang totoo. At anong kapalit ang buhay mo? Tugon ni Alejandro, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Doña Consolacion will not stop. You just pushed her to a corner and a cornered beast is the most dangerous. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang tumunog ang cellphone ni Teresa. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, ang boses ng isang babaeng umiiyak ang kanyang narinig. Isang nurse mula sa ospital. Miss Valderrama, si Yaya Belen po. Biglang bumagsak ang kanyang vital signs. She is in critical condition. Kailangan po siyang isailalim sa emergency surgery sa lalong madaling panahon. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Teresa. Gawin niyo ang lahat. Bakit niyo pa ako tinatawagan? Save her. Yun na nga po ang problema. Sagot ng nurse, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Dahil ang inyong ina, si Doña Consolacion, ang nakatalang legal guardian sa aming records. Tinawagan namin siya para sa consent pero tumanggi siyang pumirma. Sabi niya, wala na raw siyang pakialam kung anong mangyari sa pasyente. Nabitawan ni Teresa ang kanyang cellphone sa sahig ng sasakyan. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan.
Ang kanyang sariling ina ay handang pumatay ng isang inosenteng matanda para lamang gantihan siya. Sa sandaling iyon, isang video call ang pumasok sa tablet ni Alejandro. Nang sagutin niya ito, ang mukha ni Doña Consolacion ang bumungad. Nakaupo siya sa kanyang opisina, maayos ang suot at may hawak na pluma. Teresa, nakikinig ka ba? Bungad ng kanyang ina, ang boses ay puno ng nakakatakot na kalamigan. Hawak ko ngayon ang consent form para sa operasyon ng yaya mo. Isang pirma ko lang mabubuhay siya. Isang hindi ko pagkilos mamamatay siya bago sumikat ang araw. Mama, please. Huwag si yaya. Ako na lang ang saktan mo. Huwag siya. Pagmamakaawa ni Teresa, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Madali lang naman ang gusto ko, anak, sabi ni Consolacion habang dahan-dahang pinaglalaruan ng pluma. Bumalik ka sa live ni Chona. Sabihin mo sa lahat na nag-imbento ka lang. Sabihin mo na ikaw ang nagnakaw, na ikaw ang may sira sa ulo, at humingi ka ng tawad sa akin at kay Bianca sa harap ng buong mundo. Pagkatapos pumunta ka sa presinto at sumuko ka. Sa oras na magawa mo iyon, pipirmahan ko ito. Tumingin si Teresa kay Alejandro, pagkatapos ay sa screen kung saan makikita ang kanyang ina, ang halimaw na nagbigay sa kanya ng buhay. Ang kanyang puso ay tila hinahati sa dalawa, ang kanyang katarungan o ang buhay ng tanging taong nagmahal sa kanya. May 10 minuto ka, Teresa. Huling sabi ni Consolacion bago pinatay ang tawag. Nanatiling tahimik ang loob ng sasakyan, maliban sa tunog ng ulan, na muling nagsimulang pumatak sa bintana. Hawak ni Teresa ang isang maliit na panyo sa kanyang bulsa, isang panyo na may borda ng kanyang pangalan, na ginawa ni Yaya Belen nung bata pa siya. Attorney, anong gagawin ko? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Alejandro sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang bahid ng awa sa mga mata ng lalaki. If you surrender, you lose everything. If you don't, you lose her. In this game, there is no happy ending, Teresa. Only the choice of which pain you can live with. Walang saysay ang luha kung hindi ito magiging lason para sa iyong mga kaaway, Teresa. Ang boses ni Alejandro ay parang isang malamig na haplos sa gitna ng nag-aapoy na pakiramdam ni Teresa. Sa loob ng tumatakbong sasakyan, nanatiling nakatingin si Teresa sa panyong gawa ni Yaya Belen, ang bawat tahi nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyo ng matanda para sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang matalas na plano ang nagsisimulang mabuo. Hindi siya pwedeng sumuko. Alam niyang kahit ibigay niya ang lahat, hindi pa rin titigil si Doña Consolacion hanggat hindi siya tuluyang nadudurog. Hindi ako susuko, attorney. Panimula ni Teresa, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Pero kailangan nating makuha ang lagda para sa operasyon ni Yaya. At alam ko kung paano natin mapipilit ang halimaw na iyon na pumirma nang hindi ako sumusuko sa presinto. At paano mo gagawin yon? Tanong ni Alejandro, ang kanyang kilay ay tumaas ng bahagya habang nakatitig sa dalagang unti-unting nagbabago ang aura. Dahil may isang tao tayong kinalimutan. Isang taong akala ay nakuha na ang lahat, pero ang totoo ay isa ring biktima ng sarili niyang kahangalan. Binuksan ni Teresa ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Renato. Nang sagutin ni Renato ang tawag, ang boses nito ay puno ng takot at paghingal. Teresa, bakit ka tumatawag? Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Hahanapin nila ako, papatayin nila ako. Mamatay ka rin naman kapag nalaman ni Bianca na hawak ko ang ebidensya ng pakikipagkita mo sa akin, Renato. Banta ni Teresa, ang boses ay kasing talim ng isang matalas na patalim. Pero bago ka mamatay, gusto mo bang malaman ang totoo tungkol sa batang dinadala ni Bianca tungkol sa regalo na akala mo ay sa iyo? Natahimik ang kabilang linya. Ang tanging narinig na lamang ay ang mabigat na paghinga ni Renato. Anong sinasabi mo? Magkita tayo sa parking lot ng ospital. Ngayon din, dalhin mo ang orihinal na hard drive na ninakaw mo sa akin. Kung hindi, isasend ko kay Bianca at sa asawa niya ang video mo na kasama ko ngayon. You have 15 minutes, Renato. Huwag mong sayangin ang huling pagkakataon mo para bumawi. Pagdating sa madilim at maulang parking lot ng ospital, nakita nila ang kotse ni Renato na nakaparada sa isang sulok. Mabilis na bumaba si Teresa, sinundan ni Alejandro na may nakahandang mga tauhan sa paligid. Nang lumabas si Renato, halos hindi ito makatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot at pagkalito. Ipakita mo sa akin ang sinasabi mo, Teresa.
Sigaw ni Renato habang iniaabot ang isang maliit na itim na hard drive. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling ka lang tungkol kay Bianca. Hindi nagsalita si Teresa. Sa halip kinuha niya ang kanyang tablet at ipinakita kay Renato ang mga larawang nakuha niya mula sa secret server ng mga De Vega mga larawan ni Bianca. Nakasama ang isang estrangherong lalaki sa isang private resort 3 linggo bago ang kasal. At ang pinakamatindi isang medical document na nagpapatunay na ang pagbubuntis ni Bianca ay mas matagal na kaysa sa panahong naging sila ni Renato. Hindi ikaw ang ama, Renato. Ginagamit ka lang niya para magkaroon siya ng takbuhan. Kapag nalaman ng mga De Vega ang totoo, sabi ni Teresa nang may halong awa. Siya ang pumatay sa dangal mo at ikaw naman ang pumatay sa dangal ko para sa kanya. Ngayon sino sa ating dalawa ang tunay na talunan? Napaluhod si Renato sa basang semento. Ang kanyang mga hikbi ay humalo sa tunog ng ulan na bumubuhos sa paligid. Ang lahat ng kanyang tinatamasang karangyaan ay tila naging isang malaking biro. Sa galit at pagsisisi, iniabot niya ng mahigpit ang hard drive kay Teresa. Nandyan ang lahat. Ang mga voice recordings ni Doña Consolacion, ang mga binura kong files, lahat ng kailangan mo para mabulok sila sa impyerno. Kinuha ni Teresa ang hard drive at tumingin kay Alejandro. Attorney, dalhin niyo ito sa mga autoridad. Pero bago iyon isend nyo ang isang kopya ng video ni Bianca sa cellphone ni Mama, sabihin nyo sa kanya isang pindot ko lang mapapanood ito ng buong pamilya De Vega at ng media. Pipirmahan niya ang consent form ni Yaya o sisiguraduhin kong magiging pulubi silang mag-ina bago sumapit ang umaga. Habang naghihintay si Teresa sa lobby ng ospital, ang bawat segundo ay tila isang taon. Hawak-hawak niya ang panyo ni Yaya Belen, idinadalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit ang nurse na kanina ay tumawag sa kanya. Miss Valderrama, dumating na po ang fax mula sa inyong ina. Pipirmahan na po ang consent form. Inihahanda na po namin ang pasyente para sa operasyon. Nakahinga ng maluwag si Teresa, ngunit ang kanyang tagumpay ay may halong pait. Alam niyang ang digmaang ito ay malayo pa sa katapusan. Habang pinapanood niyang itulak ang stretcher ni Yaya Belen patungo sa operating room, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Alejandro. Hindi ito nagsalita, ngunit ang higpit ng hawak nito ay nagbigay kay Teresa ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Sa gitna ng puting ilaw ng ospital, tiningnan ni Teresa ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Tapos na ang panahon ng pag-iyak, Yaya. Bulong niya sa hangin. Ngayon sisiguraduhin kong ang bawat luhang ibinuhos ko ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang yaman. Ngunit sa kabilang panig ng ospital sa loob ng isang itim na van, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa bawat kilos ni Teresa. Isang taong hindi inaasahan ni Teresa na magiging bahagi ng larong ito. Ang bawat hakbang ni Teresa sa ibabaw ng makintab na marmol ng engranding ballroom ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Suot ang isang mahabang bestida na kulay esmeralda na sadyang ipinagawa ni Alejandro. Hindi siya mukhang isang babaeng katatapos lang dumanas ng sunod-sunod na trahedya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang matapang na mukha, at ang matatalas na matang tila nakatitig sa bawat kaluluwa sa loob ng silid. Ang celebration ng anibersaryo ng mga De Vega ay dinaluhan ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang tunog ng marahang musika mula sa isang string quartet ay humahalo sa mahinang kalantog ng mga basong kristal at sa mapagpanggap na tawanan ng mga panauhin. Ngunit para kay Teresa, ang lahat ng ito ay isang malaking entablado lamang ng kasinungalingan. Sa gitna ng karamihan, nakita niya ang kanyang ina at si Bianca. Nakasuot sila ng puti, tila naglilinis-linisan sa harap ng kanilang bagong pamilya. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Teresa ang panlalaki ng mga mata ni Doña Consolacion at ang biglang pagbitaw ni Bianca sa kanyang hawak na baso ng wine. Teresa, anong lakas ng loob mo na magpakita rito? Pabulong na bulyaw ni Doña Consolacion nang makalapit sila sa isang sulok. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, pilit na pinapanatili ang ngiti para sa mga nakamasid. Hindi ba't sinabi ko sa iyong sumuko ka na sa mga pulis? Bakit ka narito sa party ng mga De Vega? Isang tipid na ngiti ang isinukli ni Teresa. Kinuha niya ang isang baso ng champagne mula sa isang waiter na nagdaraan. Nandito ako dahil inimbitahan ako ng nagmamay-ari ng bahay na ito, Mama.
At nandito ako dahil gusto kong makita ang bawat sentimo ng perang ninakaw niyo sa akin na naging palamuti sa katawan niyo. Wala kang ebidensya, ate. Singit ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng makapal na makeup. Mag-eskandalo ka man dito, walang maniniwala sa'yo. Ikaw ang kriminal sa mata ng lahat. Talaga ba, Bianca? Lumapit si Teresa sa kanyang kapatid, sapat na, upang maramdaman ni Bianca ang lamig ng kanyang aura. Kamusta nga pala ang baby o? Mas tamang itanong, kamusta ang sikreto niyo ni Renato na akala niyo ay binaon ko na sa limot? Namutla si Bianca. Tumingin siya sa kanyang ina, humihingi ng saklolo. Ngunit bago pa makapagsalita, si Doña Consolacion, naramdaman ni Teresa ang isang kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang baywang. Isang pamilyar na haplos na nagbigay sa kanya ng kakaibang kuryente. "Is there a problem here, ladies?" Tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay baritono at puno ng awtoridad. Nakatayo siya sa tabi ni Teresa, tila isang protektor na hindi papayag na masaktan ang kanyang pag-aari. Attorney Alejandro, gulat na sambit ni Doña Consolacion. Iinimbitan niyo ang babaeng ito. Hindi niyo ba alam na siya ay may warrant of arrest? Ang warrant na iyon ay suspendido na dahil sa mga bagong ebidensyang lumabas, Doña Consolacion. Sagot ni Alejandro habang may mapanuyang ngiti. Sa katunayan, si Teresa ang aking special guest ngayong gabi. She is my lead financial consultant for the upcoming merger. Kaya kung ako sa inyo, dahan-dahanin niyo ang pananalita sa kanya. Hindi makapagsalita ang mag-ina. Ang puot at kahihiyan ay mababanaag sa kanilang mga mukha habang pinapanood silang maglakad palayo ni Teresa at Alejandro. Ramdam ni Teresa ang bawat matang nakatitig sa kanila, ang bawat bulungan ng mga marites sa paligid na tila mga bubuyog na naghahanap ng bagong balita. "You're doing great, Teresa," at mahinang bulong ni Alejandro sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit sa balat ni Teresa, isang sandali ng kilig. Napilit niyang iwinaksi upang manatiling nakapokus. "Handa ka na ba para sa huling hakbang?" "Higit pa sa handa," sagot ni Teresa. Tumingin si Teresa kay Doña Consolacion na ngayon ay mabilis na uminom ng tsaa sa isang tabi, halatang balisa. Alam ni Teresa na ang kanyang ina ay hindi makakatagal sa tensyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang pribadong silid sa dulo ng pasilyo, sinisiguradong nakikita siya ni Consolacion. Nang pumasok si Teresa sa silid, hindi nagtagal, ay bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina, galit na galit, at tila sasabog na ang dibdib. "Ano ba talagang kailangan mo, Teresa? Pera, ibibigay ko ang lahat. Umalis ka lang sa buhay namin." Sigaw ni Consolacion habang isinasara ang pinto ng may kalakasan. Teresa remained calm. She sat on a velvet chair looking at her mother with pity. "Hindi pera ang kailangan ko, Mama. Gusto ko lang marinig ang katotohanan. Dito sa silid na ito kung saan walang nakakarinig. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako kinamumuhian ng ganito?" Huminga ng malalim si Doña Consolacion, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Dahil ikaw ang paalala ng bawat pagkakamali ko, ikaw ang anak na nakuha ang lahat ng talino ng ama mo habang si Bianca ay nakuha ang lahat ng ganda ko. Pero ikaw ang may hawak ng kayamanan na dapat ay sa akin. Ninakawan mo ako bago ka pa isilang." Sa dilim ng silid, isang maliit na pulang ilaw ang tahimik na kumikislap sa ilalim ng lamesa. Ang bawat salita, bawat pag-amin at bawat sumpa ni Doña Consolacion ay naririnig ng bawat tao sa ballroom sa pamamagitan ng nakatagong audio system na ikinabit ni Alejandro. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doña Consolacion ay tila isang malakas na dagundong na bumasag sa katahimikan ng buong ballroom. Sa labas, ang mga panauhing kanina ay abala sa pagkukwentuhan at pagtawa ay biglang nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang mga baso ng wine ay nanatiling nakabitin sa hangin at ang bawat mata ay dahan-dahang tumingin sa malalaking speaker na nakakabit sa bawat sulok ng kisame. "O Teresa, ako ang nagnakaw ng pera mo." Ang boses ni Consolacion ay puno ng pagmamalaki at kawalan ng pagsisisi, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. "Ako ang gumamit ng pangalan mo para sa kasal ni Bianca. Dahil iyon ang nararapat sa iyo. Isang hamak na kagamitan ka lang para sa pamilyang ito. Isang tuntungan para makuha namin ang yaman at posisyon na kailangan namin. Wala kang kwenta kung wala kang pera, kaya kinuha ko na ang lahat bago mo pa kami iwan." Sa loob ng silid na natiling kalmado si Teresa, bagaman ang kanyang puso ay tila dinudurog sa bawat katotohanang iniluluwa ng kanyang ina.
Tiningnan niya si Konsolasyon, ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalan, ngunit nagnakaw ng kanyang kaluluwa. Ang mukha ng kanyang ina ay baluktot sa galit, ang mga ugat sa leeg nito ay nakalabas at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. At si Renato, mahinang tanong ni Teresa pilit, na pinapanatili ang tatag ng kanyang boses. Pinagkatiwalaan ko siya, Mama. Bakit kailangang pati ang kumpanya ko ay sirain nyo dahil kailangan mong bumagsak ng tuluyan para hindi ka na makabangon? Sigaw ni Konsolasyon habang iwinawasiwas ang kanyang mga kamay. Inutusan ko si Renato na burahin ang lahat ng files mo at palitan iyon ng ebidensya laban sa iyo. Pinangakuan ko siya ng posisyon at si Bianca. At ang tangang lalaking iyon, mas pinili ang ganda ni Bianca kaysa sa utak mong kasing tigas ng bato. You were too busy being a genius, Teresa, that you forgot how to be a woman. Kaya madali kang lokohin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa aninong nakikita niya. Salamat, Mama, kung bulong ni Teresa. Salamat sa pagpapatunay na tama ang desisyon ko. Anong sinasabi mo, Nan? Tanong ni Konsolasyon, biglang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa katahimikan ng kanyang anak. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at itinuro ang maliit na itim na device na nakatago sa ilalim ng florera ng mga bulaklak sa gilid ng mesa. Ang maliit na pulang ilaw nito ay patuloy na kumikislap. Hindi lang ako ang nakikinig sa iyo ngayon, Mama. Sabi ni Teresa, ang boses ay puno ng kapayapaan, na tila isang hangin matapos ang isang malakas na bagyo. Lahat ng tao sa ballroom, lahat ng De Vega, maging ang media na inimbitahan ni Auntie Chona sa labas. Narinig nila ang bawat salita mo. Ang iyong confession ay narinig ng buong mundo. Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Doña Konsolasyon. Mabilis siyang lumapit sa pinto at binuksan ito ng malakas. Ang bumungad sa kanya ay hindi ang masayang party na iniwan niya, kundi ang isang dagat ng mga mukhang puno ng pandidiri at galit. Nakatayo sa gitna ng karamihan si Attorney Alejandro, hawak ang isang tablet na nagpapakita ng audio levels ng broadcast. Sa gilid nakita niya si Auntie Chona na nakatutok ang cellphone sa kanya. Ang screen nito ay puno ng mga angry react at mga komento mula sa libu-libong tao na nanonood ng live. Ang bawat flash ng camera mula sa mga reporter na nakapasok sa loob ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang dangal. Mama? Ang mahinang tinig ni Bianca mula sa likuran ng mga bisita ay narinig. Nakatayo ang kapatid ni Teresa, putla-putla, habang ang mga De Vega ay dahan-dahang lumalayo sa kanya na tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Ang asawa ni Bianca ay nakatingin sa kanya ng may matinding puot, hawak ang mga dokumentong kanina lamang ay ipinamahagi ni Alejandro sa mga bisita. Lumabas si Teresa mula sa silid, dumaan sa tabi ng kanyang ina na tila ba ito ay isang piraso ng hangin na lamang. Huminto siya sa harap ng karamihan at tumingin ng diretso sa camera ni Auntie Chona. Ngayong gabi, hindi lang ang pera ko ang nabawi ko, sabi ni Teresa sa harap ng lahat. Nabawi ko ang aking pangalan. At sa pamilyang Valderrama, ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin. Itinuturing ko na itong bayad. Bayad sa bawat luhang ibinuhos ko at sa bawat sakripisyong hiningi ninyo. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang malakas na sigaw mula sa dulo ng pasilyo ang bumasag sa eksena. Isang tauhan ni Alejandro, ang tumatakbong lumapit ang mukha, ay bakas ang matinding kaba. Attorney Miss Teresa, ang ospital. May nangyayari kay Yaya Belen. Partad. Ang bawat bulong sa loob ng ballroom ay tila mga bubog na bumabaon sa balat ni Doña Konsolasyon, habang pilit siyang nagtatago sa likod ng kanyang mga nanginginig na palad. Ang kanina ay reyna ng Intramuros ay naging isang kaawa-awang larawan ng kahihiyan. Ngunit para kay Teresa, ang ingay ng paligid ay unti-unting naglalaho na palitan ng isang nakabibinging kaba para sa tanging taong nagpahalaga sa kanya. Attorney, kailangan kong pumunta sa ospital. Ngayon din, ang boses ni Teresa ay halos isang pagsamo habang nakahawak siya sa braso ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, tila ba sa bawat segundong lumilipas ay may isang bahagi ng kanyang buhay ang unti-unting namamatay. Hindi na nag-atubili si Alejandro. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang iginiya si Teresa. Palabas ng mansyon, iniiwan ang pamilya Valderrama na nilalamon na ng mga reporter.
at ng galit ng pamilya De Vega. Nakita ni Teresa sa huling pagkakataon si Bianca na nakaluhod sa paanan ng kanyang asawa, umiiyak at nagmamakaawa, ngunit tanging isang malamig na pagtalikod ang isinagot sa kanya. Ang karma ay tila isang mabilis na tren na walang preno, dinudurog ang bawat kasinungalingang itinayo nila sa loob ng maraming taon. Sa loob ng sasakyan, ang ulan ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Teresa. Ang mga wiper ng sasakyan ay mabilis na gumagalaw, lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila nagbibilang ng natitirang oras. Walang imik si Alejandro habang mabilis na binabaybay ang kalsada, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling nakapatong sa kamay ni Teresa, nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na gabi. Lalaban siya, Teresa. Malakas si Yaya Belen. Mahinang sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng bagyong nararamdaman ng dalaga. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at ang puting ilaw ng corridor ang sumalubong sa kanila. Patakbong tinungo ni Teresa ang ICU kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga doktor na mabilis na labas-pasok sa silid ni Yaya Belen. Ang bawat pagbukas at pagsasara ng pinto ay tila isang pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Nurse, ano pong nangyayari? Kanina lang ay maayos ang pirma ng consent form. Di ba, tanong ni Teresa sa isang nurse na nagmamadaling kumuha ng gamot. Nagkaroon po ng komplikasyon sa gitna ng operasyon, ma'am. Bumaba po ang oxygen saturation niya at nahihirapan ang kanyang puso na sumabay sa makina. Ginagawa po ng mga surgeon ang lahat. Mabilis na sagot nito bago tuluyang nawala sa loob ng operating room. Napasandal si Teresa sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Doon sa gitna ng sterile na kapaligiran, ang lahat ng kanyang tagumpay sa ballroom ay tila walang saysay. Ano ang halaga ng yaman at katarungan kung mawawala naman ang tanging taong naging dahilan kung bakit niya piniling manatiling mabuti? Sa gitna ng kanyang pagluha, isang pamilyar na anino ang huminto sa kanyang harapan. Nang iangat ni Teresa ang kanyang ulo, nakita niya si Renato. Ang lalaki ay tila isang kalansay na naglalakad, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng matinding pagsisisi. May hawak siyang isang maliit na lumang notebook, isang bagay na pamilyar kay Teresa. Nandito ako para ibigay ito sa iyo. Mahinang sabi ni Renato, ang boses ay puno ng pait. Ito ang diary ni Yaya Belen. Itinago ito ni Bianca noong nakaraang buwan dahil ayaw niyang mabasa mo ang huling hiling ng matanda. Nakuha ko ito sa gamit niya bago ako umalis sa mansyon. Kinuha ni Teresa ang notebook ng may nanginginig na kamay. Binuksan niya ang isang pahina kung saan may nakasulat na mga salita sa matandang Tagalog. Ang sulat kamay ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Sa aking anak na si Teresa, huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso. Ang katarungan ay para sa mga naapi, ngunit ang kapayapaan ay para sa mga marunong magpatawad sa sarili. Malaya ka na, anak. Yan ang tanging hiling ko bago ako pumikit. Niyakap ni Teresa ang notebook sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga hikbi ay naging malalakas na hagulgol na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Hindi niya alam kung ang mga luhang iyon ay para sa sakit o para sa isang uri ng paglaya na ngayon lang niya naramdaman. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang surgeon, dahan-dahang tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Teresa. Miss Valderrama, panimula ng doktor, ang kanyang boses ay tila may dalang mabigat na balita na magbabago sa takbo ng buhay ni Teresa magpakailanman. Right. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Teresa. Nakatitig siya sa mga mata ng doktor, naghahanap ng kahit anong senyales ng pag-asa sa gitna ng kanyang matinding takot. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habambuhay na pagpaparusa. Stable na siya, Miss Valderrama. Nalampasan niya ang kritikal na bahagi ng operasyon. Ang mga salitang ito mula sa doktor ay tila isang himala na nagpabagsak sa huling pader ng katatagan ni Teresa. Himala na kumapit ang kanyang puso sa kabila ng panghihina. She is a fighter. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib, na tila ba ang tinik na kanina pa nakabaon doon ay dahan-dahang tinanggal. Napahawak siya sa braso ni Alejandro, ang kanyang mga luha ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang iyon ay para sa pasasalamat.
Ang bigat ng mundo na kanina pa niya pasan ay tila biglang naglaho. Thank God, paulit-ulit na sambit ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dahan-dahang iginiya ni Alejandro si Teresa sa isang upuan. Sabi ko sa iyo, Teresa, hindi ka niya iiwan. Meron pa kayong mga bukas na kailangang buuin. Pagkalipas ng ilang oras, pinayagan si Teresa na pumasok sa recovery room. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga makina ang sumalubong sa kanya. Doon sa gitna ng mga puting kumot, nakahiga si Yaya Belen. Ang kanyang mukha ay maputla at may mga tubo sa kanyang ilong, ngunit ang mahinang pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib ay ang pinakamagandang tanawin na nakita ni Teresa sa buong buhay niya. Habang nagbabantay si Teresa, lumapit si Alejandro at ipinakita ang kanyang tablet. Ang balita ay mabilis na kumakalat sa social media at television. It's over for them, Teresa. Sa screen makikita ang mga kuha mula sa labas ng cathedral at ng mansyon ng mga De Vega. Si Doña Consolacion ay nakitang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang mukha ay pilit na itinatago sa likod ng kanyang mamahaling scarf, ngunit ang bawat flash ng camera ay tila humuhubad sa kanyang huling natitirang dangal. Si Bianca naman ay nakitang umiiyak habang inilalabas ang kanyang mga maleta mula sa bahay ng mga De Vega. Ang kanyang kasal ay opisyal ng pinawalang bisa dahil sa panloloko. They are being charged with estafa, falsification of documents, and qualified theft, paliwanag ni Alejandro. And because of the live confession, even the best lawyers in the country won't be able to save them from jail time. Ang hiya na iniingatan nila ang naging mitsa ng kanilang pagbagsak. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana ng ospital. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng kulay ginto sa mga gusali ng Manila. Ang bagyo ay lumipas na iniiwan ang isang mundong malinis at sariwa. Attorney, salamat sa lahat, sabi ni Teresa habang nakatingin sa lalaking nanatili sa tabi niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. But I need to do one last thing. Kailangan kong tapusin ang lahat ng mag-isa. Ano ang balak mo't tanong ni Alejandro, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. I'm going to visit them. Not to gloat and definitely not to forgive yet, but to let them know that Teresa Valderrama is no longer their victim. And after that, I'm erasing their names from my life forever. Tumayo si Teresa, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Ngunit bago siya makahakbang palabas, isang pamilyar na tao ang humarang sa kanya sa pintuan ng ospital. Isang taong hindi niya inaasahang makikita pa pagkatapos ng lahat. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang pahina ng libro na dahan-dahang nailipat upang bigyang daan ang isang bagong kabanata. Ang halimuyak ng sariwang kape at ang maalat na simoy ng dagat ang gumising sa diwa ni Teresa sa umagang iyon. Wala na siya sa gitna ng nagtataasang gusali ng lungsod. Narito siya sa isang payak ngunit marilag na bahay sa tabing dagat sa Batangas, ang lugar na pinili niya upang maging himlayan ng kapayapaan para sa kanyang bagong pamilya. Naupo si Teresa sa tapat ng kanyang laptop, tinatapos ang huling ulat para sa kanyang sariling financial firm. Hindi na siya ang aninong nagtatrabaho sa dilim para sa ibang tao. Ngayon siya na ang timon ng kanyang sariling kapalaran. Ang kanyang kumpanya ay nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, binibigyan sila ng pagkakataong makabangon at magkaroon ng sariling boses. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang mga kamay ni Alejandro ay dahan-dahang pumatay sa kanyang mga balikat, isang haplos na puno ng paggalang at higit pa sa pagkakaibigan. You're working too hard again, Teresa. Sabi mo ang weekend ay para sa atin. Mahinang bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay may halong lambing na nagpapatibok ng puso ni Teresa nang may panibagong ritmo. Last email na ito, Alejandro. I just want to make sure everything is settled. Sagot ni Teresa habang isinasara ang screen ng kanyang laptop. Humarap siya sa lalaki at kinuha ang kamay nito. How's the news from the city? Sandaling natigilan si Alejandro bago sumagot. Ang apela ni Doña Consolacion ay ibinasura ng korte. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Si Bianca naman, nabalitaan kong nagtatrabaho na siya bilang isang kahera sa isang malayong probinsya, pilit na binabayaran ang mga utang na iniwan niya. Renato is nowhere to be found, tila tuluyan ng kinain ng kahihiyan. Tumingin si Teresa sa malawak na karagatan. Wala na siyang nararamdamang puot.
Ang galit na dati ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang pagkatao ay naging isang malamig na abo na lamang na tinangay na ng hangin. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pag-akalang ang kanyang halaga ay nakadepende sa pagmamahal ng mga taong hindi marunong magmahal. "Are you happy, Teresa?" tanong ni Alejandro habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga. "Higit pa sa masaya, Alejandro. Ngayon ko lang naramdaman na ang aking pangalan ay akin talaga, na ang bawat hininga ko ay hindi na utang sa kanila," sagot ni Teresa. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki, ninanamnam ang katahimikan at ang init ng sikat ng araw. "Nahanap ko na ang katarungang hinahanap ko, hindi sa loob ng korte, kundi dito sa loob ng aking puso. Ang buhay ay hindi laging madali, at ang mga sugat ng nakaraan ay maaring mag-iwan ng mga peklat. Ngunit para kay Teresa, ang mga peklat na iyon ay paalala ng kanyang katatagan. Ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa mabulaklak na salita. Minsan ito ay tungkol sa taong mananatili sa tabi mo habang pinupulot mo ang mga piraso ng iyong sarili. Ang liwayway ay tuluyan ng sumikat tinutunaw ang huling anino ng gabi, at sa bawat paghampas ng alon sa pampang tila may isang pangakong ibinibigay ang tadhana na sa dulo ng bawat sakripisyo, palaging may naghihintay na bagong simula. Habang pinagmamasdan natin ang payapang dagat kasama si Teresa, dama natin ang dahan-dahang paghilom ng kanyang sugat. Sa wakas ang bawat hapdi ay napalitan na ng isang panibagong simula, at ang dilim ng nakaraan ay tuluyan ng nilamon ng liwanag ng umaga. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Bilang inyong narrator, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot sa aking puso habang isinusulat ang bahagi kung saan itinapon ni Doña Consolacion ang brooch ni Teresa sa putikan habang umuulan. Ang imaheng iyon, isang anak na nag-aalay ng pagmamahal, ngunit tinumbasan ng pandidiri, ay isang masakit na realidad na hango sa mga totoong hibla ng buhay na madalas nating makita sa ating paligid. Ang kwentong ito ay isang alay ng pagpupugay para sa bawat babaeng patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalan ng katarungan. Ang ating halaga ay parang yung brooch ni Teresa. Maaari tayong itapon sa putik tapakan o gasgasan ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa atin, ngunit ang bawat gasgas sa ating pagkatao ay hindi nakakabawas sa ating tunay na ginto. Ang mga sugat na ito ay nagiging bahagi lamang ng ating disenyo, nagpapatunay na tayo ay dumaan sa apoy, ngunit nanatiling buo. Kailangan lang nating piliing bumangon, linisin ang ating sarili, at huwag hayaang ang dumi ng ibang tao ang tumukoy sa ating kinang. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Teresa na tuluyang talikuran ang kanyang pamilya at talikdan ang kanyang pangalan para mahanap ang tunay na kapayapaan? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya niyo rin bang bitawan ang lahat para sa inyong sariling kalayaan? Gusto ko ring malaman, saan niyo ba kasalukuyang pinapakinggan ang kwentong ito? Baka kayo ay nagluluto ng hapunan, nag-aalaga ng inyong mga apo, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Sana ay ibahagi niyo ang inyong mga saloobin at sariling karanasan sa aming comment section. Dito ang bawat tinig niyo ay may halaga at laging may pusong nakahandang makinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para maging inspirasyon din sa iba pang nangangailangan ng lakas ng loob. Hangad ko ang inyong kaligtasan at ang tapang na mamuhay ng malaya at may dangal ayon sa inyong sariling paraan. Manatili tayong matatag at puno ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento, lihim ng nagdurugong puso. Ang pagbangon mula sa putik ng pagtataksil paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang isip lamang nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.